buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Yes, Lord. Patuloy nating awitin. Simula pa po nung una. Yes, Lord. Ating awitin, pupurihin. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Yes, Lord. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Sa Romans 8:38 to 39 po, palagi pong nag-flash sa akin pong isip na ang Panginoon nga po ay wala pong makakapagpahiwalay ng pag-ibig po niya sa atin. Kaya po, sa umaga pong ito, panghawakan po natin yung assurance na yon sa atin bilang mananampalataya po. Wala pong makakapaghiwalay nor death nor life. Ng lahat po, wala po makakapagpahiwalay ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kaya nga po sa umaga po ito, banggitin nga po natin, sabihin po natin sa Panginoon na I'm forever yours. Sige po, sabihin po natin, sige po, malakas po natin sabihin, I'm forever yours, Lord. I'm forever yours. Minsan pa po, I'm yours forever, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Thank you, Lord. I give my all. I give my all to you. Send me. Send me and I will go for you to the ends of the earth. I follow after you. I want the world to know your love endures forever. Tell me and I'll obey. This is far greater than sacrifice. This is far greater than sacrifice. Trusting you and not myself. Will always lead to blessing. Lord, have your way in me. Not my will, yours be done. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your court. Hold me now and never ever let me go, my Jesus.
myself will always be to bless you. Lord, have your way in me. Not my will, yours be done. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot to one day in your courts. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever yours. Tuloy po natin itaas ang ating mga kamay po para sa Panginoon. Forever Sabay-sabay po nating awitin, I will worship. I will worship you forever. I will worship you. I will worship. I will worship you forever. I will worship you. Say, I will worship. Yes, Lord. I will worship you forever. I will worship you. Minsan pa po, I will worship you. I will worship you forever. I will worship You, here I stand. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot to one day in your courts. Hold me down and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever yours. Atin pong palakpakan, kamay sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumungo. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa umaga pong ito. Salamat nga po sa mensahe ng awit, Panginoon, na nagpapaalala sa amin, Lord. Ikaw lamang po ang tunay at karapat-dapat, Panginoon, na sambahin sa umaga pong ito. Panginoon, patuloy niyo pong itanim sa amin pong mga puso yung passion, Panginoon, sa amin pong paglilingkod, sa amin pong pagsamba sa iyo, Panginoon. Pang tunay nga po na matugunan namin ang iyo pong pagkatawag sa amin. Panginoon, maraming salamat po. Ito pong aming samo at panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong sabay-sabay na banggitin at with conviction, atin pong LEC Vision. Ang Lipa Evangelical Church ay nakalingang pamayanan ng mga mananampalataya na may malalim na pagtatalaga sa Diyos tungo sa masagana at makabuluhang buhay. LEC Mission. Ang Lipa Evangelical Church ay nakatalagang magpatotoo para kay Jesucristo, maghanda at maghubog ng bawat mananampalataya sa tapat na pagsunod sa Diyos. Tayo na po ay maaaring magsiupo.
ating pong pagnilayan ang mga salita sa hamon sa pagsisisi. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Mga kapatid, tayo ay maglaan ng kaunting sandali para sa pagsisiyasat ng ating mga sarili. Sinasabi ng banal na kasulatan ng ganito, "At kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at pagpapalain ko ulit, pagpapalain ko ang kanilang lupain." Pinagpala ng Diyos ang sino mang lumapit sa Kanya at humingi ng kapatawaran sa kanyang mga nagawang pagkakasala. Sumainyo nga ang pagpapala at ang kapayapaan na kanyang inihahandog para sa atin. Sa pangalan ng iisang Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Ayan. Magandang Sunday morning po para sa lahat. Okay. Meron po ba tayong mga kapatid na hindi pa nababati na kasama po natin ngayon? Ang kapatid na hindi ko po talaga makita. Sige po, na kayo po ay ma-recognize sa ating kalagitnaan. Pinsan po ng Tita Sena. Oh, pinsan ng Tita Sena. Yun. Hindi ko pinsan. Okay po. Welcome po sa Lipa Evangelical Church. Nawa po ay maramdaman nyo din ang pagpapala ng Panginoon. Ating pong tunghayan ang ating HPM Trumpet 2. Ay, 5 na po pala. Hindi ko makita. Okay, eto po yung ating mga gawain para sa linggong ito. Ang ating pong Sunday School, ang schedule po ng ating Sunday School ay nakatala po dito sa weekly activities. Ganun din po ang ating Vesper, nagaganapin po mamayang alas 6 ng gabi. Sa Tuesday po naman ang ating visitation, ang ating pong mga manggagawa kasama po ang ating mga elders. On Wednesday, meron po tayong midweek service at 6 p.m.
On Thursday, ginaganap po natin ang third Thursday ang ating pong G12 mentoring. And on Friday, meron po tayong home Bible study sa ganap na 7 p.m. sa Balintawak. At kapag Saturday po naman, narito po yung mga practices ng ating praise and worship team. Meron din po tayong post-encounter, male and female. Ang ating pong youth worship service every second and fourth Saturday of the month na ginaganap po tuwing alas 5:45 ng hapon. At ang ating vested choir activities, meron po tayong tatlo po yung schedule dito. Meron pong voice lesson at 5 p.m., devotion at 6 p.m., at practice at 7 p.m. onwards. Ayan po ang ginaganap natin sa kabuuan po ng isang linggo. Siyempre, tuwing Sabado din po, ginaganap po natin ang ating mga Bible studies sa iba't ibang lugar. At tunghayan po naman natin ang ating gawain sa kabilang pahina sa huling linggo ng Abril. On 28, meron po tayong Cluster F General Assembly. Gaganapin po ito sa UCCP Rizal. At sa gabi po naman, 5:45 p.m., gaganapin po natin ang Youth Worship Service. At syempre, malapit na po ang May, kaya narito na din po, nakahanay na po ang ating mga gawain. Sa May 5, meron po tayong male and female pre-encounter, 9 a.m. to 4 p.m. Gaganapin po ito sa ating computer room. On the same date, gaganapin din po natin ang medical dental mission sa Balagtasin. Sa May 8 po naman, meron po tayong council meeting at 6 p.m. May 10 to 12, gaganapin na po natin ang encounter. May 12 din, gaganapin po ang youth worship service at 5:45 p.m. May 13, Mother's Day, sa linggo pong iyon. And May 18, UCM Fellowship / Retreat. Excited na po ang UCM. May 19, Medical and Dental Mission, sa SICO naman po ito. At May 26, Youth Worship Service at 5:45 p.m. Ganun din po naman, patuloy po nating ginaganap ang Shine, Magningning bilang anak ng Diyos, Time, Ngayon na, Act, Buong Gilas na Gumalaw, Rescue sa Misyon. Kaya patuloy po nating atenan ang Sunday School. Yan, para po ito sa lahat. At syempre, ang LEC invites you to fireproof your marriage life. Couple Sunday School class every Sunday at 8 a.m. Purihin po natin ang Panginoon sapagkat patuloy pong dumarami ang bilang na mag-aasawa na dumadalo. At yung po namang mga wala nang kapartner at wala pang kapartner na hindi po nakikita kanyang sarili sa mga, syempre, sa kindergarten, sa high school at sa college, narito po ang elder, hindi naman po elder at para sa senior. Ito po ay para din sa lahat na Sunday School. Diyan lang po sa katabi natin. At 8 a.m. din po yun. Calling VCS volunteers. Inayayahan po namin kayo na maging kabahagi sa VCS. Magsisimula na po ito bukas, April 23. Oh. Makipag-ugnayan lamang po kay Teacher Ding. Yan. Bukas po marami yung, dahil din po sa aming lugar sa Marawi ay wala pa rin pong nagvo-volunteer. Kaya nawa po ay magpakatok na kayo o kinakatok man ho kayo ng Panginoon, tumugon agad. Agad-agad. Okay po, magpatuloy po tayo sa gawain po ng iglesia, ang Don't Watch
Tuesday, Thursday, and Saturday, tuwing alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. Isang oras po na panalanginan. School of Leaders, 1, tuwing Sunday, 2 p.m. to 4 p.m. at Saturday, 3 p.m. to 5 p.m. Ang School of Leaders, 2, every first and third Saturday, 6 p.m. to 8 p.m. Every second and fourth Thursday, 6 p.m. naman to 8 p.m. Balitang KTKK po. Sa April 26, meron po tayong post-encounter sa UCCP Malabag. April 30 to May 2, 14th Annual KTKK Conference sa UCCP Tagaytay. Okay, kaya po, yung po mga delegado ay maghanda na po sa mga araw na ito. Balitang election po naman, sa April 29, sa last Sunday po, ay gaganapin po natin o isasagawa natin ang election of Church Council Officers. Narito po ba ang Apo. So sa linggo na din po ninyo malalaman kung sino po yung mga taong inyo pong inihalal. Ang lahat pong nakapag-encounter na ay inaanyayahang dumalaw sa post-encounter. Ulitin po natin dahil tayo po ay only female, Saturday, 3 p.m. to 5 p.m. Pinangungunahan po ni Pastora Ophel Vergara. At ang male po naman, Saturday din, 3 to 5 p.m. din. Pinangungunahan po ng Elder Romy Alduesa. Ang kids post-encounter ay Saturday, 1:30 p.m. to 3 p.m. Ang mentoring every first and third Thursday, 6 p.m. Muli, mga kapatid, nananawagan po ang grupo ng Medical and Dental Mission para sa mga kapatid nating nurses and doctors na muling makasama sa mahalagang misyon na ito ng Iglesia para sa mga kapatid natin sa mga outreaches. May 5, Balagtasin, and May 19 sa Siko. At para po dun sa mga leaders ng kada linggo, para sa worship service leaders po natin, narito po ang mga talaan, pakibasa na lang po ninyo. Okay po, tinatawagan po ang kapatid Marisa para po naman sa balitang CWA. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Muli po naming inimbitahan ang mga kababaihan sa amin pong gagawing visitation fellowship sa bahay po ni Nanay Presi Cator. Ito po ay gagawin po namin sa Wednesday, April 25, 10 a.m. po hanggang 12 noon. At ang meeting place po natin ay dito po sa simbahan. At aantayin po namin kayo hanggang 10:15. At ang magiging speaker po namin ay si Teacher May Baroha. At ang magbibigay po ng testimony ay si Teacher Sena Bahia. At gayon din po sa mga seniors na gusto pong sumama sa amin sa pagbisita po sa Nanay Presi ay pwede po kayo naming maintay o makasama. At gayon din po, patuloy po naming pinananawagan ang fundraising project ng CWA. Ito po yung junk sailing. Makipag-ugnayan lang po kayo sa amin ni Ate Mimi. Marami pong salamat. Nais ko lang pong bigyan linaw yung atin pong gagawing General Assembly ng cluster na gaganapin po doon sa UCCP Rizal sa April 28. Ang inaanyayahan po kada General Assembly ng cluster ay yung mga Church Council officers and at the same time members. Ibig sabihin yung members, kasama doon yung mga organizational and board heads. Ano po? Kailangan po kayo doon. Ito po ay gawain ng ating cluster at gawain po ito ng ating 5 simbahan. At kayo ho ay inaasahan doon sa panahon na yon.
So gaganapin po ito sa ganap na 8:30 sa UCCP Rizal. Marami pong salamat. Tayo po'y manalangin. O Diyos na aming Ama, Ama namin, patuloy ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong mga kabutihan sa amin. Ama, salamat sa panibagong araw, panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Sa iyong banal na espiritu na patuloy nag-aanyaya sa amin, na magsiparito kami sa iyong bahay dalanginan. Ama, narito kami ng buong kongregasyon, lumalapit sa iyo na mayroong pakumbabaan. Humihingi kami ng aming mga kapatawaran sa amin mga kasalanan, na minsan naman sa amin mga bibig ay may lumalabas na mga salita na hindi naaayon sa iyong kalooban. Sa amin mga isipan, mayroon kaming naiisip na labag din ito sa iyong kalooban. Ama, salamat sa iyong banal na espiritu na nanahan lagi sa aming buhay, na nagbibigay sa amin ng pagpalakas ng aming pananampalataya at pananalig sa iyo. Sa oras na ito, O Diyos, aming nilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na sa ibang bansa. Ikaw, Ama, ang sumama sa kanila, sa kanilang mga buhay. Ipadama mo, O Diyos, sa kanila na mayroon Diyos na buhay na laging kasama nila. Ilayo mo, Ama, sila sa mga tukso na ito, Ama, ang naging sanhi ng pagkawasak ng mga pamilya. Ama, nilalapit din namin sa iyo ang mga bawat pamilya na mayroon hindi nagkakasundo. Ikaw, Ama, ang pumagitna sa kanila na ang mga ama ng tahanan na siya ang aming inaasahan na sila ang haligi. Ang ina naman, Ama, ay siya ang aming ilaw at ang mga anak ang aming kayamanan. Ama, bigkisin mo sila ng iyong banal na dugo. Bigkisin mo sila ng iyong pag-ibig upang magkaroon ng matibay na pundasyon na ito ay mahatid nila ang kanilang mga anak sa mabuting paraan. Ganon din, Ama, dinadalangin namin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Hipuin mo, Ama, sila ng iyong mapapalang kamay. Gumamit kayo, O Diyos, ng mga tao na siya ang gagawa ng lahat ng bagay. Naniniwala kami, O Diyos, sa iyong banal na espiritu, sa aming mga pananampalataya at pananalig sa iyo na siya lamang ang magpapagaling. Magpasakop lamang kami sa iyo. Ibuhos namin ang aming buhay. Ipagkatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming mga alalahanin. Ama, maawa ka sa kanila. Ibuhos mo, O Diyos, ang iyong mapagpalang kamay at nang maramdaman nila ang iyong pag-ibig. Ama, nilalapit din namin sa iyo ang aming bansa. Sa aming minamahal na bansa, ang amin mga leaders na ikaw ang naglagay sa kanila, na patuloy kaming umaasa na sila ang magbigay ng kasaganaan, kapayapaan. Lukubin mo, O Diyos, ang aming presidente. Bigyan mo, Ama, siya ng spiritual, ng more patience, para higit sa lahat ay kanyang maunawaan ang lahat ng kanilang ginagawa. Magkaroon nawa, Ama, sila ng banal ng pagkatakot sa iyo. Naway ang kanilang kapangyarihan at kayamanan ay hindi lamang nila gamitin sa kanilang pansarili,
kundi ikanila itong gamitin sa aming mamamayan. Ikaw, O Diyos, ang nakakarinig ng mga sigaw ng aming mga kapatiran. Mayroon kami kapatid, Ama, na naghahangad ng katarungan. Ikaw, Ama, ang magbigay ng hustisya. Ipagkaloob mo, Ama, sa kanya ang katarungan. Maraming kami kapatid, Ama, na naghahangad ng katarungan. Marami kaming kapatid na nagkaroon ng mga krimen na hindi nalulutas. Sa iyo, Ama, namin ito ipinagkatiwala. Sagkat alam namin, O Diyos, na Ikaw ang lahat ng nakakaalam nito. Ikaw ang magkaloob sa kanila ng iyong kalooban. Ama, nilalapit namin ang iyong iglesia. Ang amin konsilyo, Ama, naway magkaisa sila sa kanilang layunin kung paano nila ito dadalhin sa iyong harapan na mayroon pag-ibig at pagmamahal. Ama, bigkisin mo sila ng iyong banal na dugo upang ang iyong tinawag na mga manggagawa ay magkaroon sila ng buhay at pagmamahal at nasa puso nila ang kanilang ginagawa. Ganon din, Ama, ang amin mga cell group, ang amin cell leaders, ang mga members. Tunay, O Diyos, aming damang-dama, O Diyos, ang iyong mga salita. Higit naming nauunawaan sa aming pag-aaral. Naway ito ay amin maipamumuhay, aming maisapuso, at higit sa lahat ay amin ito maipahayag sa aming mga kapatiran. Tulungan mo, Ama, ang mga leaders namin. Ganon din, O Diyos, ang amin mga pastors, ang amin mga manggagawa na humahayo, Ama, sa iba't iba naming outreaches. Pabungahin mo ito, O Diyos. Palalaguin mo ito sa iyong tulong, Ama. Kami ay naniniwala na ikaw ang kikilos. Ganon din, Ama, ay aming nilalapit sa iyong banal na harapan, ang amin mission. Salamat, O Diyos, sa iyong iglesia na mayroon kaming mga doctors, mga nurses na willing-willing mag-alay ng kanilang buhay upang gawin namin ang aming medical and dental mission. Sapagkat ayon, Ama, sa iyong salita, hindi lamang lahat salita ang aming ipapadama sa aming kapatiran, kundi mayroon din gawa na ipadama namin na mayroong nagmamahal sa kanila. Ito, Ama, ay aming pinasasalamatan sa iyo sapagkat mayroon mga taong nagbo-volunteers sa iyong iglesia. At ganun din, Ama, mayroon kaming inalalapit sa mga personal na panalangin. Bilang second mom ng mga anak ni kapatid na dading na pumanaw, batid namin, O Diyos, kung gaano kasakit sa mga anak na naiwan, sa mga mahal na buhay, sa mahal niya. Batid mo, O Diyos, sa oras na ito ay silang gulong-gulo ang kanilang mga isipan. Ikaw, O Diyos, ang mag-aliw sa kanila. Ituro mo, O Diyos, sa kanila ang tamang daan. Kung paano kanila lalapitan, kung paano kanila tatawagin. Buksan mo, O Diyos, ang isang pinto para sa aming kapatid na ito. Damang-dama namin, O Diyos, ang paghihirap ng kanilang kalooban. Dinadalangin namin ito, O Diyos, sa inyo, ang kapayapaan. Sapagkat nananalig kami sa iyo, ang lahat ng ito ay iyong kaloob. Ikaw ang may plano sa lahat ng ito, O Diyos. Sapagkat, Ama, naniniwala kami na ikaw ang magligtas sa amin sa lahat ng kapahamakan. At ikaw rin ang magdala sa amin sa iyong kaharian.
Ama, tulungan ninyo kami na magkaroon kami ng pag-ibig at pagkakaisa sa pananampalataya sa iyo. Ang lahat ng ito, O Diyos, aming hinahabilin sa tanging ninyong anak na si Jesucristo. Amen. Inaanyayahan po ang lahat para sa pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan sa aklat ni Lucas sa kabanatang 14, talataang 25 hanggang 27. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko." Makakaupo na po ang lahat. Pinagpala po tayo ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang salita. Ngayon naman po ay maririnig natin ang mensahe mula sa awit.
ay isang hamon sa amin na nag-aanyaya na kami ay maging instrumento o Diyos ng buhay na nais mong makita sa sanlibutan. Ama, hindi lamang sa pakikinig na kami ay maaliw, kundi ang mensahe nito, O Diyos, baunin namin sa aming buhay, patuloy naming pagbulayan sa aming mga puso, O Diyos. Ama, sa iyo ang kapurihan. Magpapatuloy kami sa pakikinig ng iyong mensahe sa pamamagitan ng mga salita mo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y saglit na manalangin. Sa aming pagpapatuloy, O Diyos, sa iyong banal na salita, sa pakikinig namin, Panginoon, buksan mo po ang aming mga puso't isipan. Nang sa gayon, ang iyong banal na mensahe ngayon ay maging buhay ng bawat isa sa amin. Huwag mong pahintulutan, O Diyos, na mayroong bagay na makasagka sa aming pagbubulay sa iyong mga salita. Bagkos ang iyong banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin. Nang sa gayon patuloy kaming mabago sa nais mong buhay na tahakin at maging pamumuhay namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Marahil mga kapatid ay hindi sa atin kaila ang nangyaring activity dito sa atin na pinagpapasalamat natin sa Diyos dahil tayo ay ginawang venue ng Biennial Fellowship ng SLJ CROs. CRO, mga kapatid, ang ibig sabihin, Church Recognized Organization. Ito po yung pagtitipo ng mga piniling mga opisyales ng mga konferensya ng bawat organisasyon ng mga kalalakihan, kababaihan, kabataan at mga manggagawa. Maraming salamat muli doon sa mga kapatiran na nagbigay ng kanilang panahon at paglilingkod sa loob ng 2 araw. Yung mga kabataan natin na pumarito, yung mga kababaihan, yung mga kalalakihan, yung ating praise and worship, yung ating choir. Salamat sa Diyos dahil lahat yun ay hindi natin maikakaila na nagbigay ng kahulugan sa gawain, sa kanila yung kanilang active participation. In fact, marami ang nakapuna na galing sa mga iba't ibang mga churches. Nakikita nila yung paruot parito ng mga kapatiran, sabi nila napaka-active ng church na ito. Na parang sanay na sanay yung mga kapatiran na dumarating with although weekdays pa lamang. Ano po? Dito po sa pagtitipong ito, mga kapatid ng Biennial, binigyang pansin ang pagtitipon ito ang pagiging alagad at alipin ng isang mananampalataya. Kung yung mga narito pong mga kapatiran ay nandito kahapon, ito yung binigyang diin ng mensahe ng ating mahal na obispo, yung pagiging alagad at pagiging alipin ng isang mananampalataya. Sinasabi na hindi tayo mga tagahanga lamang ng ating Panginoong Hesukristo, kundi dapat na magirin tayong mga alagad. Alam niyo mga kapatid, malaki kasi ang pagkakaiba ng isang tagahanga lamang sa pagiging alagad. Yung tagahanga, ito yung sunod ng sunod. Kung baga sa artista, kung nasaan yung artista, nandoon din. May dala-dala na banner. Pero ang malungkot, tagahanga lang siya, kaya hindi naman siya kilala ng artista. Di po ba? Maraming humahanga. Ako, hangang-hanga sa ibang artista, pero hindi naman ako kilala kung sino ako sa kanyang buhay. Iba yung alagad. Iba ang disipulo. Ang disipulo ay nakakakilala ng tuwiran sa kanyang sinusunod, at yung nagpapasunod ay kilalang kilala rin siya.
Sa umagang ito mga kapatid, nais kong makita natin ano yung kahalagahan ng pagiging alagad at paano ito nangyayari. Una, nais kong balikan natin yung binasa ng ating tagapanguna ngayong umaga. Sa nangyaring yon, napakataba ng mensahe, busog sa mensahe mga kapatid, yung 2 talata lamang na binasa sa atin ng ating tagapanguna. Makikita natin doon ang pagkakaiba ng isang tagahanga lang at ng isang tagasunod. Una, mapapansin natin doon yung sinasabing crowds. Yung mga humahanga sa ating Panginoong Hesus. Sinasabi sa talatang 25 na sumusunod sa ating Panginoong Hesus ang maraming tao. Pero ang rason ng kanilang pagsunod ay dahil nabalitaan nila ang mga ginagawa ng ating Panginoon. At dahil doon gusto rin naman nilang maranasan ito at makita kung paano ito ginagawa ng ating Panginoon. Sa ating pagtingin, hindi ito masama. Yung sunod ka ng sunod sa ating Panginoon. Hindi po ito masama. Ngunit ang malungkot, sumusunod sila sa ating Panginoon dahil may gusto silang makita at makuha sa ating Panginoon. Hindi dahil na nauunawaan nila na kailangan nilang sumunod dahil ang Panginoon ito ay Panginoon na dapat sundin at dapat paglingkuran, kundi may nais silang makita at ipagawa sa ating Panginoong Hesus. Katulad ito ng maraming tao ngayon sa ating lipunan. Sana wala na ito ngayon sa Lipa Evangelical Church. Pero sa maraming tao sa ating lipunan, marami ang nagsisimba hindi upang makakilala at maglingkod sa ating Panginoong Hesus, kundi dahil naniniwala sila na kapag magsimba sila, babayaran sila ng Diyos. Ang tawag nila doon sa bayad ng Diyos, pagpapala. Alam mo, anya pastor, ako'y sinerte kasi nagsimba ako. Di po ba? Pinagpala. Malungkot po yun. Dahil kung uunawain natin ng maigi ang mga pangyayari doon sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus, hindi nasisiyahan ang ating Panginoong Hesus doon sa mga maraming taong sumusunod sa Kanya. Doon sa mga maraming taong tagasimba lamang. Hindi yon ang Kanyang hinahanap na mga uri ng tao. Makikita natin na habang nagsisiksikan ang maraming taong nais makalapit sa ating Panginoong Hesus, nagsalita siya ng ganito, kung ang sino mang taong pumarito sa akin, binasa ko po ito sa Old Translation, King James Translation, dahil mas malapit daw po yon sa Greek Translation. Sabi dito, kung ang sino mang taong pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. Oo, at pati sa kanyang sariling buhay, hindi siya maaaring maging alagad ko. Hindi napupuot. Marahil hindi ito at sigurado kung hindi ito ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus na napupuot nga tayo, awayin natin sila, hindi po. Mas higit nating naintindihan ito sa bagong translation. Sabi, mas yung pag-ibig. Ibig sabihin, mahal mo yung iyong magulang. Mahalin mo ang iyong asawa. Mahalin mo ang iyong mga kapatid. Pero hindi dapat na mas mahal mo sila kisa sa akin. Mas mahal mo dapat ako kisa sa kanila. Ito ang hinahanap ng ating Panginoon sa pagiging alagad. Iniisip ko po, habang binabasa ko ang mga talatang ito, marahil yung mga tao na nakapaligid sa ating Panginoong Hesus, habang binibigkas ng ating Panginoong Hesus, yung mga katagang yon, natigalgal sila. Can you imagine the crowd na sabihan mo noon? Nakakatigalgal, hindi po ba? At yung mga sunod sa kanyang gusto lang magpagawa ng mga milagro kay Jesus, siguro napahiya. Siguro yung sunod sa kanyang mga pariseo, siguro nagalit. Grabe namang salita ito. Pero yun ang sinasabi sa English na hyperbolic.
exaggeration ng gustong mangyari ng Panginoong Hesus. Ang nais ng ating Panginoong Hesus, maunawaan natin ang lalim at ang taas na hinahanap niya sa atin kung tayo ay maglilingkod sa Kanya. Hindi maaaring maging malabnaw lamang ang ating pagsunod na iniisip natin na marami naman ang gumagawa nito. Marami nga dyan, ang dami nga na nagpupunta lang sa church at uuwi at wala namang ginagawa. Pwede naman yon. Mga kapatid, nagkakamali tayo. Nagkakamali tayo. Naging kultura lang yon ng marami. Nasisimba at akala nila nakagawa sila sa Panginoon. Ang sino mang nagsisimba lamang wala pang ginagawa sa Panginoon. Dahil ang pagsimba natin, sa bawat pagsimba natin, tayo ang pinaglilingkuran ng Diyos. Tayo ang pinagmiministeryohan ng Diyos. Tayo ang Kanyang tinuturuan. Tayo ay nakikinig. Kaya hindi pa tayo naglilingkod. Maling isipin na pwede yon. Ito ang rason kung bakit ginaganyak ng ating iglesia ngayon, ang Lipa Evangelical Church, ang marami na pumailalim sa cell group. Dahil sa pamamagitan ng pagsa-cell group, nauunawaan natin kung paano ang tamang pagsunod at paglilingkod. Kaya kapatid, kung wala ka pang cell group, maghanap ka ng cell group. Mahalaga ito upang makalaya ka doon sa sinasabing traditional way of Christian living na walang ginagawa kundi mamasyal sa simbahan at umuwi. Di po ba? Minsan sa isang simbahan po, may narinig akong isang miyembro na habang nagpupulong kung sino ang gagawa sa outreach, sinabi ang ganito. Sabi niya, money talks. Money talks. Na ang ibig sabihin niya, may pera naman tayo. Hindi na tayo ang gagawa niyan, magbayad na lang tayo ng taong gagawa niyan. Magpapakapagod pa tayo. Paggalawin natin yung pera natin, pwede naman nating bayaran sila. Mga kapatid, ito ang isang bagay na napakalungkot na nangyayari sa maraming simbahan ngayon. Money talks. Hindi natin sinasabing hindi kailangan ng simbahan ng pera. Ngunit ang malungkot o masasabi nating mabigat na kasalanan na kung ang pera na ang maging dahilan ng ating hindi paglilingkod. Tandaan natin yan. Mabuti na lamang habang sila'y nagpupulong, narinig ko rin yung isang kapatid. Sabi niya, kapag ganyan ang ginawa po natin, mawawala na yung sinasabing fellowship. Mawawala na po yung sinasabing fellowship kapag umasa na lamang tayo sa iba na babayaran natin gumawa. Ang nais natin sa ating ipaunawa ng ating Panginoong Hesus, huwag tayong maging mga tagapanood lamang. Magi tayong kabahagi sapagkat ang Kristyanismo ay isang uri ng buhay at pakikipamuhay. Pakikisalamuha. Ito ay isang kultura na ang kapahayagan ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang ikalawang mga kapatid ay ang salitang pagsasakripisyo. Bagamat hindi na salita ng isang mananampalataya ang salitang sakripisyo, sapagkat hindi masasabing sakripisyo ang ginagawa ng isang taong nagmamahal gaano man ito kahirap. Hindi po ba? Hindi tayo nagsasakripisyo kapag nagmahal natin ang ginagawa natin ito. We love doing it. Kahit gaano ito kahirap. Ngunit hayaan po ninyong gamitin ko ang salitang ito sa ngayon upang mabigyan kong diin ang nais ipakahulugan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga sinabi. Na kung susunod tayo sa Kanya, kailangan nating talikuran ang dati nating buhay. Ito ay hindi madaling gawin, ngunit kayang gawin ng isang taong nagmamahal. It seemed like sacrificing, but not. Sapagkat sa taong nagmamahal, nagiging kasiyahan niya na makagawa ng isang bagay na alam niyang ikasisiya ng kanyang minamahal, gaano man ito kahirap. Ang makikita natin
ginagawa ng mga kapatid natin ngayon, mga kapatid, na paglilingkod ay mabibigat. Maraming kapatid sa atin dito sa iglesyang ito, mabibigat ang kanilang ginagawa. Isipin nyo sa maghapong kanilang mga pagtatrabaho, pupunta pa sila sa kanilang cell group upang magturo. Yung mga estudyante natin, pagkatapos nilang lumabas sa paaralan, ay pupunta pa sa kanilang mga cell group upang maglingkod sa Diyos. Pagkatapos ng maghapong gawain, pupunta pa rito ng 5 o'clock to 8 o'clock to 9 o'clock para mag-practice lang ng choir. Pagkatapos nilang gumawa, pupunta lang dito para mag-practice ng praise and worship. Pagkatapos nilang gumawa sa maghapon, para sa ikabubuhay na, magdamag pa sila halos o kaya magsusunog pa sila ng kiray upang makapagturo lang ng maayos sa Sunday school. Di po ba mabigat yon? Hello? Mabigat yon. Napakabigat na gawain para sa mga taong hindi nagmamahal sa Diyos. Amen? Para sa kanila ito'y isang mabigat at karagdagan pagod. Pagod na sa pagtatrabaho sa maghapon, paus na, kakanta pa sa choir, aawit pa sa praise and worship. Pero hindi na ito para sa kanilang pagpapakapagod lamang, kundi naging na itong kapahayagan ng kanilang pag-ibig sa Diyos. Nung una, marahil nakakaramdam sila ng pagpagod. Hanggang naman ngayon, napapagod sila. Ngunit, mas mataas na antas na tinitingnan nila. Mas binibigyan nila ng pansin ang kagalakan ng paglilingkod, lalo't nakikita nilang nagpapala ang Diyos o pinagbubunga ng Diyos ang kanilang ginagawa. Pag-ibig sa Diyos ang naghahatid sa kanila upang magpatuloy. To those, I repeat, who do not love God, it is a great sacrifice. But to those who love God, it is a wonderful ministry. Ang ikatlo, mga kapatid, ay pakikipagrelasyon. Sabi sa talatang 26, itong talatang 26, makikita natin, nagpapahayag ito ng bagong pakikipag-ugnay. Ito ang relasyong binubuo sa pamamagitan ng ating kapwa at ng ating Panginoong Hesus. At nangyayari lamang ito sa pag-ibig natin sa Kanya. Sabi niya, kung ang sino mang tao ay pumarito sa akin at hindi napupuot sa mga bagay na ito, o mas pa ang pag-ibig sa mga bagay na yun kaysa sa akin, hindi karapat dapat maging alagad ko. Ang mga salitang ito, mga kapatid, ay nagbabadya ng bagong pakikipagrelasyon. Hindi ito madali, ngunit hindi din naman imposible. Hindi natin kakayaning gawin ang pinagagawa niya sa atin kung wala tayong kaugnayan na totoo sa Diyos. Walang saysay ang anumang napakabigat na gawain ng isang taong wala namang relasyon sa Diyos. Anuman ang gawin natin, ikaw man ang nagpatayo ng edipisyo para sa Diyos. Kung hindi mo naman siya kilala, walang saysay ito. Ibig sabihin ng Panginoon, ayusin mo ang pagkakilala mo sa Kanya. At ang pagsasaayos ng ating pagkilala sa Kanya ay pagsasaayos ng pakikipagrelasyon. At ang relasyong ito dapat ay nakapundar sa pag-ibig sa Kanya at sa ating kapwa. Kaya ito ang nasabi ni Pablo habang siya'y nagtumitingin sa mga gawain, tumitingin sa kanyang pag-ibig sa Diyos. Sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. All things. Meaning, even of loving Him above all things. All things. Strengthens. Meaning sufficient grace in order for us to become capable of doing even the seemingly impossible things. Kaya nga sinasabi ng mga Kristiyano, lalo na ngayon yung mga nag-G12, above normal daw ang mga Kristiyano. Bakit?
Hindi normal ito, kapatid. It is not easy to love God without His grace. It is not easy to love other people without loving God. Ito ang relasyong nais ng Panginoon. Ipamuhay natin para sa Kanya. Pamumuhay. Kung ganito ang hinihingi ng Diyos na pakikipagrelasyon sa Kanya, ibig sabihin, nananawagan ito ng pagbabago ng buhay. Alam niyo mga kapatid, hello? Ang Kristyanismo o ang pag-aaral sa Panginoon bilang isang mananampalataya ay hindi patabaan ng utak hanggang magkaroon ka ng sinasabing spiritual hydrocephalus. Ito mga kapatid ay pagbabago ng buhay ng puso. Isang buhay na handang matuto at gumawa sa kalooban ng Diyos. Ito ang ibig sabihin ng salitang alagad. Ito ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus nang sabihin niya sa talatang 27, sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. You have to take up your own cross. Marami ang hindi nakakaintindi ng ibig sabihin ng Panginoon, dalhin ang kanyang krus. Akala ng iba, dahil siya naghihirap, ito na ang kanyang krus. Eksaminin muna natin, kapatid. Baka naman naghirap ka dahil tamad ka. Hindi yan krus. Konsekwensya ng iyong katamaran. Baka naman kung ano-ano lang ginagawa mo pagkatapos nahihirapan ka sa buhay mo ngayon, nakadimanda ka, nabungi ka, na aksidente ka, napilayan ka, ito na yung krus ko. Hindi yon krus, kapatid. Baka may mga ginawa kang kalukuhan sa daan ng buhay mo at yun ang naging resulta. That is not a cross. That is the consequence of what you're doing, the evil that you're doing. Ang ibig sabihin ng pagpapasa ng krus ay kahirapang dinaranas natin dahil sa ating pagtupad ng kalooban ng ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. That is the cross. That is what we mean when we say we carry our cross. Ito ay mga kapighatiang nararanasan bunga ng paglilingkod sa Kanya. Ito ay isang uri ng pamumuhay na nag-aalay ng buhay, ng panahon, kaalaman at lahat ng kakayanan para sa paglilingkod, para sa buhay ng ating kapwa. Bunga ng ating pag-ibig sa Diyos. Mangyayari lamang ito kung babaguhin natin ang ating pamumuhay patungo sa buhay na inaalok ng ating Panginoon. Sa aklat na isinulat ng isang Christian theologian na si Dietrich Bonhoeffer, siguro yung mga reader sa inyo, nababasa nila ito. Nabasa nyo na yata yung aklat na Cost of Discipleship. Binanggit niya doon ang tungkol sa sinasabing cheap grace. Cheap grace. C-H-E-A-P. Cheap. No, hindi ito C-H-I-P. Okay? Cheap grace. Ito pong salitang ito ay sikat na sikat ito doon sa amin nang ako'y nasa seminaryo pa. Yung cheap grace kasi daw ay yung iniaalok natin sa mga tao na magsimba ka, kapatid. Magsimba ka, kapatid. Hanggang doon lang. Sinabi ni Bonhoeffer, cheap grace is a promise of God's blessing. Intindihan po natin ito. Cheap grace is a promise of God's blessings without any appreciation of the cost. That is a cheap grace. Cheap grace is the preaching of forgiveness without requiring repentance. Baptism without church discipline. Communion without confession. Absolution without personal confession. Cheap grace is a grace without discipline. Grace without the cross. Grace without Jesus Christ. At marami ang nasa ganitong katatayuan na umaangkin na sila ay Kristiyano. Nagsisimba, ngunit walang balak na magbago ng buhay at walang balak na maglingkod.
Kung sa iba, napunta doon sa pasama. Nakakinta kayo mga kapatid na habang tumatanda sa simbahan, lalong ayaw ng pagsabihan, ayaw ng sumunod, ayaw ng masweto, ayaw ng makinig. Malungkot yun. Habang sana tayo tumatagal sa church, nagigit tayong disciple, nagigit tayong marunong masumunod, nagigit tayong mapakumbaba, marunong tayong magpadama ng buhay na ito at magpasunod kung ano ang dapat na buhay. Mga kapatid, ang Lipa Evangelical Church ay nasa proseso ngayon. Nagmimithi ang iglesyang ito na maging tayong mga alagad. At hindi yan kaila sa atin. Patuloy tayong nananawagan. Kailangan lamang tayong tumalima. If you want to enjoy the grace, the blessing of God, then listen. Sabi niya at the end of the chapter ni Christ, those who have ears, listen. Listen. Listening. Sana huwag nating isawalang bahala ang gawain ito. Magitayong bahagi, magitayong kaalagad. Marami sa atin na nagnanais ng pagbabago. Huwag niyo lang hangarin ang pagbabago. Makiisa kayo sa pagbabago. Marami sa atin ang gustong maranasan ang tunay na pagpapala at pamamahala ng Diyos. Magpasakop tayo sa Diyos. Mangyayari ang lahat ng ito kung tatanggapin natin ang pagiging alagad sa diwa ng pagiging alipin. Amen. Tawag po para sa pagkakaloob. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Natawagan po natin ang mga magsisipaglikom ng handog.
Ama naming Diyos, patuloy ka naming papupurihan at pasasalamatan. Maraming salamat po sa kabutihan mo. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapalang patuloy mong ipinagkakaloob sa buhay ng bawat isa sa amin. Naririto po aming Diyos, ang aming mga handog. Nawa po, ang lahat po ng ito na aming nakayanan ay ipagpalain mo. Ito po ay nagmula sa iyo, Panginoon, at nararapat lamang po na ikaw ay aming handugan. Pinupuri ka namin. Nawa po, O Diyos, pagpalain mo ang lahat ng ito at magamit sa patuloy na pagpapalaganap ng iyong ministeryo. Maraming salamat po muli. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong awitin ang awit ng pagtatalaga o Haring Walang Hanggan. At sa huling stropa po, habang inaawit po ang awit ng pagtatalaga, ay isasagawa ang tanging paghahandog para sa mga kabataan. Awit ng pagtatalaga o Haring Walang Hanggan. At sa huling stropa po, habang inaawit po ang awit ng pagtatalaga, ay isasagawa ang tanging paghahandog para sa mga kabataan. Haring walang hanggan, tulot ay hilangin, kung saan aking ilang kadaan ng buhay, hanggang koronang alay sa langit ay kamtan. Sa aming pagtatapos, O Diyos, ng aming pagsamba sa iyo, muli kaming lalabas sa mga pintuan ng bahay dalanginang ito. Dala sa aming puso ang iyong banal na mensahe na nagpapaalaala sa amin ng pagiging alagad at nararapat na buhay ng pagiging tagasunod mo. Narinig namin ang iyong mensahe sa pamamagitan ng mga awit, sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan maging ng aming mga panalangin sa iyo. Ama, turuan kami ng iyong Santong Espiritu kung paano namin yayakapin ang kabuuan nito at paano namin uunawain ng lubusan
upang maranasan namin, Panginoon, ang tunay na diwa ng sinasabi naming pagsuko ng aming buhay sa iyo. Magpapatuloy kami ng aming paggawa sa araw-araw sa buong isang linggo. Dalangin namin, Panginoon, na ang iyong presensya ang laging manguna sa amin. Ang banal mong mga kamay ang siyang maglayo sa amin sa anumang uri ng kapahamakan, sa anumang uri ng sakuna ng buhay. Ang iyong mga pangako ang maging dahilan ng pagbukas ng iyong kalangitan upang ibuhos sa amin ang mga pagpapala mo. Ang banal mong Espiritu ang siyang magpaunawa at magbukas ng aming mga diwa na maunawaan namin ang paglakad namin ng maayos sa pananampalatayang aming ikinukumpisal sa araw-araw sa iyong harapan at sa aming kapwa. Nang sa gayon, maging kalugod-lugod nga sa iyo ang aming buhay. Balutin mo kami, O Diyos, ng mapagpalang dugo ng aming Panginoong Hesus. Dugo na pinabuhos niya doon sa krus ng Kalbaryo. Upang kung may mga bagay man na nais gawin ang aming kaaway na si Satanas, sa mga taong ginagamit niya upang kami panginain, upang kami, Panginoon, ay subukin. O Diyos, katulad ng panalangin ni David, hayaan mo na ang mga tudla na itinutudla sa amin ay magsibalik sa kanila upang makilala nila na kami ay iyong mga anak na iniingatan sa iyong mapagpalang kamay. Lalabas kami mula sa tahanan mong ito. Dala ang pag-asang ito. Pagmasdan mo, O Diyos, ang mga kabataang dumudulog sa iyong banal na harapan. Salamat, O Diyos. Salamat sa mga kabataang ito na patuloy na naghuhubog ng kanilang pananampalataya. Batid namin, O Diyos, na hindi lamang ito kusa nila, kundi sa tulong ng banal na Espiritu, sa biyaya mo, kung bakit nasusumpungan nila lagi ang kanilang mga sarili sa patuloy na paglilingkod sa iyo, sa patuloy na pamumuhay sa iyong kalooban. Saan mo mang buhay sila tinawag, Panginoon, hayaan mong magliwanag sila doon at mag-akay ng kaluluwa papunta sa iyo. Sa kanilang pagluhod ngayon, O Diyos, batid mo ang kanilang mga idinadalangin sa iyo. Kasama ng iba pang mga kapatid na dumudulog din sa iyo. Buksan mo ang durungawan ng langit para sa kanila, O Ama. Masumpungan nilang katugunan sa kanilang mga dalangin. May mga kapatid, mga kabataan na nananalangin sa iyo na magkaroon ng maayos na trabaho. Ipagkaloob mo po sa kanilang trabahong angkop sa kanilang hinahangad, Panginoon. Angkop sa kanilang tinapos. Buksan mo sa kanila, O Diyos, ang pintuan ng paglilingkod sa iyo. Kung sila man, O Diyos, bibigyan mo ng trabaho, isang uri ng trabaho na kung saan masusumpungan nila lagi ang kanilang sarili, na may panahon sa paglilingkod sa iyo sa iglesyang ito. Ang iba sa kanila, O Diyos, naghahanap ng direksyon. Ama, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, buksan mo sa kanila, O Diyos, ang daan na nagtutuwid ng kanilang buhay, na nagpapaunawa ng iyong mga kalooban, na nagbubukas ng oportunidad na masumpungan nila ang kanilang sariling lumalakad sa daan ng iyong ibinigay sa kanila. Dakilang Diyos, hindi lamang ito, Ama, ang kanilang mga kahilingan marahil. Ikaw na nakakaunawa ng kanilang puso, katagpuin mo po sila. Mangusap ka sa kanilang buhay. Huwag mong pahintulutan, O Diyos, na umalis sila sa kanilang kinaluluhuran, O Diyos, na hindi nila nasusumpungan ang kasagutan na nagmumula sa iyo. Umuwi sila, Panginoon, sa kanilang mga tahanan, na busog ang kanilang puso
sapagkat nakatagpo ka na nila sa dakong ito. Hindi lamang sila, O Diyos, kundi ang bawat isang nasa loob ng tahanan mong ito. Kung gayon, O Diyos, tanggapin mo rin ang aming mga pasasalamat. At maging kagalakan mo, O Diyos, ng pasasalamat na ito ay maging handog namin sa iyo kasama ng paghahandog namin ng aming mga buhay sa iyo. Tanggapin mo ito sa iyong banal na harapan. Bago kami, Ama, magtapos, espesyal naming itinataas sa iyo ang aming kapatid na Ate Nilda sa kanyang patuloy na pagpapagamot. Haplusin mo siya, Panginoon. Ipamalas mo sa kanya, Ama, na ikaw ang Diyos na gagamot sa kanya. Kung may mga doctors man, Panginoon, gagamitin mo lamang silang instrumento mo, ngunit ikaw ang magbibigay sa kanila ng buong kagalingan. Sapagkat siya'y umaasa sa iyo. Siya'y nananampalataya sa iyo. Ang mga kapatid namin na nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay ngayon, aliwin mo sila ng iyong makalangit na kaaliwan. Nang sa gayon, magbigay lagi sa kanila ng pag-asa ng buhay, maging ang kamatayan, Panginoon. O Diyos, sa lahat ng ito, sa aming mga gagawin pa, ikaw lagi ang mapapurihan. Ipahintulot mo kung gayon, O Diyos, na tanggapin namin sa umagang ito ang iyong makalangit na bendisyon. Bendisyong ikaw lamang makapagkakaloob sa buhay ng bawat isa sa amin. At hayaan mo, Diyos, na ito'y bigkasin ng iyong abang lingkod sa iyong mga anak na narito ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At ngayon sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, magpapatuloy po ang ministeryo ng pagpapanalanginan. Bago po tayo magsilabas, nais ko po sa inyong basahin ang mga kandidato po para sa ating eleksyon. Mula po sa ating council, church council, sa mga boards at sa mga boards ng ating iglesia. Ito po ay kanina po sana babasahin, ngunit nagkataon pong wala po ang ating chairperson ng election committee. Kaya ako po ang babasa for the benefit na mapaghandaan po natin ito at may panalangin po natin sa Panginoon ang ating pagdedesisyon sa susunod na linggo. Unahin ko po sa Church Council for 2012 to 2013. Ang chairperson po natin ay ang ating kapatid na Eric Lucero. Ang vice chairperson ay ang ating kapatid na Romy Alduesa. Ang secretary po ay ang ating kapatid na Edith Cabilitasan. Sa financial secretary po ay may dalawang kapatid na nag-avail ng kanilang paglilingkod, ang kapatid na Sally Umali at kapatid na Debbie Pelias. Sa treasurer po, ang kapatid na Nilda Osorio. Sa auditor po ay ang kapatid na Wilma De Castro. Sa Board of Elders, ang mananatili po ay ang ating mga kapatid na Elder Lai Baroja, Rowena Hernandez, Ronald Sarmiento at Ellen Lucero. Ngunit po, ang mga ihahalal ay ang mga sumusunod na mga kapatid. Joy Liego, Lisa Moises, Nini Alduesa, Crescencia Alvarez, Shirley Arcibal, Feli Aguilera.
Ito po ang mga kapatid nating nag-avail ng kanilang paglilingkod. Sa Board of Christian Educators, ang mga mananatili po ay ang mga kapatid na Angeline Langkaon, Sara Kabilitasan, Mirna Oliva. Ngunit ang i-elect po, kung mapapansin nyo, tatatlo ang natira dahil umalis po ng kusa ang ating kapatid na Manny Mercado. 1 year pa ho sana siya, 4 sana po ito. Pero sa dahilan po na siya ay lay preacher o manggagawa ng church, kailangan pong palitan siya. Hindi po siya maaring maging bahagi ng anumang board. Siya po ay manggagawa. Kaya i-elect po natin ngayon ay 5 sa Board of Christian Educator. Hindi po pala ito Board of Christian, Board of Deacons po pala yung binabanggit ko. Sa Christian Educators po ay may 3 natira. 5 po ang for election. Ang mga nag-avail po dito ay ang ating mga kapatid na 7 po pala. Sorry, hindi ko po nakita yung kabila. Ang nag-avail po nito, ang mga kapatid na Abi Baroja, Jeren Nieva, Jeden Nieva, Fe Tanduyan, Dr. Aida Indino, Doreen Baroja, Caricia Indino. Ang pipiliin po natin dito dahil kailangan natin ng 5 tao, dahil tatatlo po ang natira. Kailangan po natin ng 5 tao. Ibig sabihin po, yung ikalima, yung the least vote na ikalima, maglilingkod lamang po ng 1 year para sa susunod na taon maging timbang po, 4 po ang i-elect sa isang taon, sa susunod na taon. Naintindihan po natin? Yung first 4 higher votes ay maglilingkod ng 2 years. Pero yung least vote sa 5 na mananalo ay sasabay pong maaalis sa paglilingkod sa pag-alis po ng 3 natira next year. Ano po? Sa Board of Deacons po ay may 2 lamang pong natira. Supposedly may 4 ditong matitira dahil 8 po ang dapat na nananatiling naglilingkod. May 2 po lamang na natira sapagkat ang ating kapatid na Manny, ito po yung tinutukoy ko, umalis po dahil siya ay manggagawa. Pero meron po, ang mananatili lang po ang kapatid na Enrica Malbas at Grace Ra. For election po ay ang ating mga kapatid na sumusunod: Del Golfo, Presi Mercado, Alfred Baroja, Ninette Orias, Tina Loria, Eva Toledo, Nini Agno, Joy Landicho. Ang pipiliin po natin dito ay 6. Pero yung matitira po na least 2 candidates, least votes na 2, ay sasabay po sa pagpapaalam next year nina kapatid na Enrica Malbas at Grace Ra, at ang matitira lamang po yung 4 higher votes doon po sa magiging election. Nagkaintindihan po tayo? So, i-elect po tayo dito ng 6. Pero yung 4 po dito ang mananatili ng 2 years, at yung 2 po ay sasabay sa lalabas na sa isang taon. Ibig sabihin yung last 2 winners ay sa isang taon lamang po ang paglilingkod. So malinaw po yan. At kaya po ito mga kapatid, sinabi ko sa inyo upang maipanalangin natin. At pakatatandaan po natin, ang election sa church ay wag po nating itutulad sa election sa labas. Hindi ito worldly politics. Ito pong mga kapatid na ito ay nag-avail ng kanilang paglilingkod. This is servanthood. Kaya ituring po natin at ipagpasalamat sila sa Diyos dahil ibinigay nila ang sarili nila sa paglilingkod. This is not even a competition. That's why we encourage people to pray for them to be able to have a wise choice. Nagkaintindihan po tayo doon mga kapatid. So pray for the next week election. Amen? Maraming salamat po. Magpapatuloy po ang pagpapanalanginan.